natin dahil talagang ML na ML na ang Pilipinas. Here we go! Grabe, walang patumpik-tumpik ko. May 3 picks na kagad. Sa ating challenge series, kumbaga ito na ang the main event. Kitang-kita mo naman mga kaibigan, The Bold Chewe. Nandito na. The Bold Chewe, Kuya Ingan. Ibang version yan. Sabi mo nga kanina, no, pag nagpapakalbo, nagbabago. So, feel natin, ibang Chewe na ang ipapakita ni Chewe. Iba na, di ba ikaw ganyan ka din? Kumbaga nung pagkapagupit mo, alam mong may bago sa'yo. Oo, ako nagpapakalbo ako dati nung high school pag alam kong ano ako eh. Magpapapayat, ganon, Something new. Something new. Bawing-bawi kasi si Chewe ngayon. Kasi nga naman, 2 beses sila tinalo ng Falcon sa AP Brand. Dalawang championship na sila. Kumbaga pwede mo kasing ihiwalay yung mga scream. Yung mga scream parang given na kung sino man manalo dyan. Pero yung mga nakalistain niya, history books, yun yung mga dapat mo ipanalo. Kagaya niyan, yung M-Series, panalo Falcon sa AP Brand dyan. Yung the greatest, Games. Ayun ba yun? GOT. Basta nung January. Oo, basta yung January yun. Nung January, the greatest of the greatest. Natatandaan mo ba? Hindi nga ML yung huling laban nila eh. Ano ba yung huling laban Yung nila? barilan, yung laser. Talaga, Oo, yun yung huling laban nila. Panalo din Brand doon. Panalo din Bren. Ang galing bumaril ni ano nun eh. Ni Super Marco eh. Matindi ang gustong bawi dito ng Fnatic Onyx. Kaya binabati ko lahat ng mga nanonood ngayon. Kakatapos lang. Kakatapos lang eh. Liquid Echo tsaka nung RSG. Quick update lang pala dun sa resulta. At sa resulta na yon, unfortunately, formally eliminated na po ang RSG Philippines. At ang naglalabanan na lang ay may 3-way tie. Homeboys, Geekfam, NIP. Parehong 8 points lahat. GGWP sa RSG. Kung nanalo pala RSG, gana no? Oo, kung nanalo RSG doon, kasama sila sa 3-way tie ulit. Sila yung kasama at hindi yung... Hindi, kasama sila. 4 sana yung 3-way tie natin kung hindi nanalo yung TLPH. Kaso nangyari Kuya Ingan, GGWP. Oo. Kay Coach, Lexi. Pero ito na ang importante. Kakalmahan lang natin kasi anong oras na rin kasi, sakto maulan sa Pilipinas, 8:47, medyo ingat kayo sa ulan, kumbaga stay safe, stay dry. Habang nanunood ng Snapdragon MLBB, nilabas na ang Pink Lantern. Blue side pala ang ang F-Cup. Mukhang favorite nila to ngayon, si, ano bang hero? Zushin? Si Zushin, first pick na napupunta kay kay Few. Recently parang day number 2 niya ata to start gamitin or day number 1 series, second series nila. Pero the lineups are set. Nako po. Hayabi! Kyle TZ Alpha versus Hayabi Kairi. Nako, eto na. Okay. Magkakabalugbuga na. Falcons AP Bren, laban sa Fnatic Onyx Snapdragon Pro Series. Nood na kayo. Ni-story ko lang. Sinori lang. Para lang marami tayong sama-sama manonood. Ni-story ko lang. Oo. The hype is real. I don't care about the stats, Kuya Ingan. I don't care about everything. All I care is about the storyline. Storyline. And the storyline and the hype is hindi pa nakakabawi ang Fnatic Onyx sa Falcon sa AP Bren. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Pero kung titignan natin yung Falcons ay yung Fnatic Onyx ay nakakaisang puntos laban sa YRG. Samantalang ang F-Cup naman na-sweep ng YRG. Oo nga, Dito sa SPS lang sa SPS lang. Somewhere out there nanunood ang YRG habang kumakain ng bakute dyan sa may Gedli, sa may bandang Malaysia. Sina Coach Arcadia na bumobora hits noong 2015. At sabi niya, sige, magpupugan muna kayo dyan kasi top 1 secured na kami. Top 1 secured. Goods na yung YRG. Tama, kasi kung anong resulta ng laban na ito, yun yung magiging top 2. Ganon? Regardless kung 2-1 or 1-2. Kasi kahit mag 2-1, tas manalo F-Cup, tie sila at 10 points, win over the other, panalo F-Cup. Gana. Oo. So, Fnatic Onyx ngayon, kailangan... Ang pressured. Oo. Kahit di-sweep pala, basta kailangan manalo sa serye. Oo. So, Gera dapat. Ayan na nga, umpisa pa lang. Balog po ka na. Si Kiboy binibigyan. Yari ka, boy. Kiboy. Yari ka, boy. Warcry Gaming para kay Flappy Chulo, Flap TZ. Alam mo, marami nag-request nitong laban na to kasi nung MSC, hindi sila nagtapat. Hindi Nabitin yung Fnatic Onyx Kumbaga parang nung di nagtapat si LeBron tsaka si Kobe sa sa final sa NBA,
Kasalanan kasi ni Lebron, di siya nakalabas sa finals. Pero Oo. ito, aga ng pagpasok ni Kyrie. Wiggy Shadow Kill, nakatakas si Marco. Matakas. Kuya Ingan ha, kapansin-pansin ha, bukod sa storyline, nagbago na talaga meta natin. It's all about the assassins right now. Pero kita mo, medyo may something nakakaiba sa F-Cup kasi sila mismo nag-a-alpha. Oo. Yung alpha, pwede mo ba, grabe ka naman, Carl. Ay, Kai. Kakatapos lang kasi, puro K kasi. Ang daming K. Ang dami kasing K. Pero okay lang. Kyrie, sige. Pero okay lang si Super Marco. Saktong-sakto yung timing ng kanyang recall. Alam niya na kahit mag-dash in dun si Kyrie, makakatakas pa rin siya. Makakauwi siya na maayos. Isa good. Super Marco, ang binansagang the bulletproof Marco, hindi pa namamatay. Pero parang medyo lamang si Chewy dito. Ang gusto ko kasi nangyayari dito sa meta natin, Kuya Ingan. Ano yan? Action type meta. Oo. Ang pinagkaiba lang, yung F-Cup, ang pinakita nila dito sa side ng Snapdragon Pro Series, nag-a-alpha sila. Eh yung alpha, pwede mo siyang i-consider na utility assassin. Oo, kasi may kasakitan pa. Kahit mag-build yan ng defensive, yung beta niya kasi true damage yun eh. Ah, ganun? Oo, true damage yun. So may kahit papano, gumuguhit yan. Gusto may onting pagguhit, no? May guhit yan si Kyle TC. Lamang ang lamang ang F-Cup. Kailangan medyo chillers lang tayo sa mga nanonood dyan, no? Ating tignan yung drop kasi hindi tayo nakapag-drop kanina, nagchismisan tayo. Pero ayan na, chuk-chak! Diba? Ay, grabe! Boss, safety! Sumi-safety si Super Marco! Si Ogwen naman may motivational roar din eh. Kaya confident si Super Marco. Isa good. Isa Tabla. good. Yung mga ganito, Kuya Ingan, isa Ano yan? good yung yung score. Isipin mo 1-0, 3 minutes. Imbis na suntukan dapat ang ine-expect natin. Medyo sumi-safety lang muna ang F-Cup. Sumusubok yung Fnatic Onyx. Kaya alam mo yung kumbaga sa basketball, uma-attempt yung Fnatic Onyx. Maganda yung defense ng F-Cup eh. Oo, Uma-attempt ng mga 3-point shot, hindi pumapasok eh. Kanina pumapasok si Kyrie pero talagang kulang eh. 10 bits pa eh. 10 bits pa eh. 10 bits pa pero pag naka-Warcry naman yan, so kahit paano medyo masakit mamaya, especially kapag bumili pa yan ng Skypiercer, baka hindi na mag 10 bits. Tsaka parehas galing to sa Saan? Sa 2-1. Na Ay, panalo. oo. 2-1 yung AP Friend sa Rebellion. Sa Rebellion. Tapos yung Fnatic Onyx sa Omega, 2-1 parehas. Oo nga pala. So parehas silang bad beats dito. Kumbaga tablado lang talaga. Ay, grabe ka naman, Pew. Okay. Beacon technique, here we go. Kiboy, palado. Ganda ng pagbalibag pero sagot naman dun si Kiboy. Way of the Dragon kaya naman napaikot nila yung laro. Hindi na nakasal ni Ogwen. Yung kaya One Fury. At na-sweep pa nga ito si Club TC kaya napagamit ng Vengeance. Ay, na Wiggy Shadow Kill. Makakaisa po pa sila. Pero the double knockout from Kiboy will bring down Flap. Isusunod nila si Kyle TC dito pero ayun yung balibag coming in from Pew. At napaflicker in si Lutpi. Tutumba na nga din si Kyle TC. Okay lang daw, sabi dito ng F-Cup. Pero mas okay sa Fnatic Onyx. Nagsubok ang F-Cup. Nagsubok silang kumuha dito ng purple kasi nga naman, hayabi yan eh. Hayabi yan. O kaya sige, maging true na tayo. Tawag ng mga player dyan sa Pilipinas. Blue, kahit doon sa interview nila, tawag nila Blue. So para magkaintindihan, yung purple blue, sinubukan kunin. Yun nga lang natalo yung F-Cup. Pero yun nga lang, off-cam kill. Paano namatay si Chewy dun? Hindi natin alam pero si One Fury dito from Ogan kakasakaya naman tutumba itong si Lutpi. Ngayon ang target nila si Kyrie. Flap TCO, binabawian yung kapo Pilipino pero ibabalibag ba dito ni Pew? Maabutan ba? Ay, naabutan! Hindi nakatakas itong si Kyrie. At buhay pa ang idol ng mga kids. Angelo Arcangel. Ang pinakabagong favorite hero ni Mr. Angelo, the butterfly effects nitong Zushin. Napatay niya yung Hayabusa. Hindi nakadash out eh. Hindi nakadash out. Grabe yung connection din nila ni Flap pa. Siguro anong call doon? Nag-usap sila ni Flap dyan sure eh. Reset all na yun. Reset all the call. Oo. Yun na yun. So kumbaga, pag kasi, Hayabusa ang kalaban mo. Ano Kuya Ingan, dapat mabilis ang patay nyo. Dapat wag mo nang hahayaan makapag-quad shadow out. Tama. And grabe parang masterful agad yung gamit ni Pew dito sa na to. Sa hero na to. Siguro hindi yan natulog kakazushin. Kakazushin, ayan mga palantern. Dali kasi sa group namin. Sabi nila medyo para sa kanila madali. Oo. Para sa kanila madali. Kasi naman mga big dogs yung nandito. Anyways, for them madali. Pero syempre yung level of difficulty, kailangan pa natin respetuhin kasi mahuhusay naman din talaga lahat ng teams. Tama. Kaya nga kaya nga may tiebreaker dun sa group B. Yung Liquid lang mas nakapag-prepare lang. ML na ML sila eh. ML na Pero ML. dito sa F-Cup tsaka Fnatic Onyx, bad beats tong dalawang to. Bakit? Pareha silang binugbog ng YRG eh. Oo, na 2-0 yung F-Cup, tapos na 2-1 naman yung Fnatic Onyx. So ngayon tong dalawang team na to,
Gigil yan makabawi sa YRG. YRG, kumbaga nagbabato-bato pick na to. Sinong lalaban sa YRG? Sino sa atin? Parang gano'n na yan eh. Kumbaga sa anime ng Dragon Ball, si Oh. Vegeta at saka si Goku, nagbato-bato pick na. Sinong lalaban kay Majin Buu? Oo. Kaso ang problema, yun din yung gusto ng Liquid Echo eh. Gusto din nila tapatan yung YRG. O, nasa ibang dimension yun. Yung Oo. Liquid Echo kasi ibang group sila eh. Ang dami. Kasalanan ng mga nagbubunot. Itong mga Pinoy, laging sinisisi yung mga nambubunot eh. Oo. Eh, ganun talaga. Kaya nga bunutan eh. Pero Tama. tingnan natin. Oh, Tama. Kyrie, oo, sige, idol ka pala, Pew. Oo, sinukchak. Pero si Pew nag-flower. Uy, grabe naman yon. The butterfly beacon technique mula kay Pew. Meanwhile, si Kaboy Polado, ayan na. Nag-spear pero nagtabi-tabi ang F-Cap. Ang ganda ng ginawa doon ni Few. Sinayang niya yung initiation ni Kyrie doon with the Wiggy Shadow Kill. Umulti lang, yung ulti nun may dash, tas tabi kay Ogwen. Ogwen naman, nung katabi na niya si Pew, motivational roar, so nakapag-heal. May bago akong nasisense dito, Kuya Ingan. Ano yan? Kapag kalaban mo pure damage, yung alpha na jungle, sobrang kunat together with the Minotaur Oo. and with the Tamus. So ang kukunat dito ng FCAP, ang hirap patayin. Kahit na sobrang daming damage ng Onyx, ang dami nilang option, it will take them siguro mga 2 to 3 ultimates para makapatay ng isang hero. Kumbaga, ang dami mong i-commit kagad para sa isa lang, no? Oo. Eh, ang problema, may 4 ka pa nakalaban pagkatapos. Tsaka ito yung nakikita natin, no? Si Kiboy, master na master niyan. Chow, favorite nga niya yun nung nakakapag-championship sila eh. Nag-champion yan. Kaso, si Few, with the lantern flare, hindi lang basta-basta hindi makabasta-basta angulo si Kiboy. Magaling to grabe si Pew dito with the Jushin. Parang gagamitin na naman ng mga maintainer to. May telekinesis eh. Oo, si Jean Grey. Si Jean Grey. Telekinetic abilities. Mahusay. At saka yung talaga, yung Crimson Beacon, yung ultimate. Oh, Ano ba yun? May damage lang yun eh, di ba? pati pa stacks ata din yun eh. Oo. Para mas madali siya makakabalibag. Ganon. Actually, hindi nga naglalakad din si Jushin. Kaya di ko alam. May sapatos yan! Pero Okay. si Kiboy, ang ganda ng pasok doon. May double man lock up. Pero here comes the counter set coming in from Ogwen. Hindi pa naman niya kinakasay Minoan Fury, pero okay lang dahil wala naman doon si Kiboy. At may setups pa. Sinabi ko nga sa'yo, Kuya Ingan, ang hirap pumatay dito. Sabi na nga Falcon sa Ibibiran, ayaw na namin ng 50-50. Gusto na namin may onting kunat kami. Lagi na lang laban eh. Ayan na nga, nagdabog na si Daddy Ogwen. Habang sino may iwan dito, nasa bandang gitna si Lutfi. Lumaban na lang, nasa loob ng tore, pero pinagkakalmot-kalmot ni Mr. Super Macau. Habang dalawa na wala sa side ng Paratic Onyx. Falcon sa Ibibiran, pupunta na sa Lord. Oo. Grabe yung ginawa doon ni Ogwen ah. Again, nung pinatay nila itong si Kiboy, nanakap kasi siya ng nanakap. Sinukap niya yung damage siya, crowd control coming in from Fnatic. Kaya hindi rin niya nakasay yung Minoan Fury. Alam niya hindi niya kailangan i-burn yung flicker niya. So may setup pa sila for that 2 kills that led to this Lord secured for Falcon's AP Bren. ML na ML pare, yung Bawing-bawi. Yung F-Cup. ML na ML pare, bawing-bawi. Sabi nila hindi na kami papayag. Ito pala Alpha, feeling ko banable tong Alpha next game. Masterful yung gamit nila ng Alpha Tams. Grabe yung sustain nila dito kahit hindi pa basag yung tore. Hindi mo, kinasa na nga yung doon ha, yung Iggy Boy doon ha, pero masyado makunat yung Falcons sa AP Bren doon. Si Lutfi pa Yan nga na. yung tutumba, but here comes Kyrie. Uwiki Shadow Kill, Minoan Fury, kinasa na rin naman, pero si Iggy Boy parang hindi ata makakatakas kay Flap TC. Ngayon habol ni Marco itong si Kyrie, like and bounce in at tutumba si Sky King. At hindi na nakahawi ng buhok si Kyrie. Kasi naman ang ganda na sana nung pasok niya. Pero nagtabi-tabi lang ang Falcons AP Bren at pinagsasalo-salo nila yung Ogi Shadow Kill. Napakaganda na sana, pang replay na yung mga ultimate ni Kyrie dun. Oo, kahit nga sa Tori mismo ng Fnatic Onyx yung clash, bakit hindi nababawasan yung FCAP? Hindi ko rin mapaliwanag eh. Diba, ang lakas ng sustain. Actually, kaya nating ipaliwanag kasi tingnan mo pa lang yung hero, yung 3 hero, sustain is the name of the game. Bumabalik eh, tsaka ang galing nila mag-juggle ng tower damage, no? Ang bubrusko, Oo. maskulados. Diba ito yung hindi ginamitan ng Skadosh? Oh, yan, Yan yung, yun eh, yung yung Tamos. ano na yan, yung Tamos sa skin na yan, yan yung hindi magamitan ng Skadush ni, Ni Pau. ni Poe the Panda doon sa pelikula. Ibig sabihin, sobrang kunat. Oo. The kunat is real. Ang hirap nito, yun nga yung sinasabi natin eh. Ayan o, binigay mo na lahat, nalito na yung replay. Hindi talaga kaya eh. The kunat is real eh. Galawang hollow blocks eh. Oo. Mismo kahit si Flap. Oy, grabe ang Grabe. ganda ng Spear of Alpha doon. Nahuli si Kyrie, kaya naman papao sila dito. Dine-deprive na
ng orange buff. Fiber, pare. Sabihin na natin, yung red buff, sabi ng mga players, dinedeprive na kay Kyrie. Grabe, napakakunat. And the sustain is super good. Super great pa nga. Dahil Oo. binibigay na lahat ng Fnatic Onyx pero hindi sila makakuha ng damage. Makakuha si Chewe ng Torre dito. Magbabasag, hindi nila ipapabak ang F-Cap pero hindi nakakayanin kasi masakit na si Kyle TZ. Ano ba yun? How do you kill this, Kuya Ingan? Di ko How do alam. you kill? Di ko talaga alam kung anong kaya pang gawin dito ng Fnatic Onyx. Siguro hintayin si Chewe na ma-activate pero minamadali ng FCAP. O tignan mo, endable na nga ata to, Kuya Manjin. Maskulado! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kaya na kaya, Kuya Ingan eh! Ay! Hindi kinakaya yung damage! Bitin! Op! Buhay si Kyrie. Buhay pa, Pero buhay. buhay din ang 5 ng F-Cap. Grabe yun. Paano nabubuhay yung F-Cap dito? Grabe! Kay Flapty si Alone, nagulat ka, isipin mo. Winalis ni Lutpi, papunta dun sa Torre, nagpop lang ng vengeance, nadali pa tuloy itong si Kiboy or si Sans ba yun yung namatay? Sobrang kunat ng F-Cap, Kuya Ingan. Oo. Tsaka ang daming pang ang daming magandang pang combo dun sa Lantern Flare. Nakita mo naman ang binuhat ni Pio etong si Kiboy, sabay Spear of Alpha kaagad si Kyle TZ. Ito ang tinatawag na beast mode, pare. Oo. Ito ang tinatawag na bulking. Grabe mag-bulk to. Napakakunat. Protein is real. Lahat na. Protein, calories din nagsama-sama na. Eh baka yan eh. Kaya naman si Lutpi ngayon kahit 4 na walis mo wala namang follow-up at Falcon sa AP Bren on the domination and si Flap TZ doon. Men, na solo kill si Chewe na bagong gupit. Nako, sabi ni Flap TZ, huwag mong sayangin ang buhok mo, Chewe. At doon na nga, 16-3. Gains, bro. Gains talaga eh. Bulking season. Baka pa naman yan, Beef. Napakaraming protein yan, no? Tignan mo si Kyrie, hindi na makakatakas doon. And now, wipe out for Falcons, AP Bren. It's all about the sustain. And with this is a learning curve para sa side ng Fnatic Onyx. Kasi ang Falcons AP Bren, parang hindi man lang nagkasugat, Kuya Ingan. All that, sabi nga ni Thanos, mala Thanos, all that For a drop. for a drop of blood. Kung yun man yung sinabi. Tama. Eksakto yun. Eksakto. Ang galing mo doon, ah. Yeah.